Nawawala ang bola ni Bantay. Pero teka, sino kaya ang nagtago nito? Huwag ka munang umalis. Kasi ang sasabihin ko ay kapanapanabik. Mga bata, gusto nyo bang malaman kung sino ang tunay na kumuha ng bola? Akala nyo simple lang ito. Pero sa kwentong pambata natin ngayon ay magugulat ka. Comment, like, and subscribe kung sa tingin mo sino ang kumuha ng bola. Si Bantay ay isang asong masaya at masigla. Puti ang balahibo at may itim na batik sa likod. Tuwang-tuwa siya sa paghabol ng bola tuwing umaga sa bakuran nila Tina na laging puno ng sariwang amoy ng mga bulaklak at damo. Lagi siyang naglalaro habang si Tina, isang batang 8 taong gulang na may maikling buhok at palaging nakasuot ng kulay asul na damit, ay tumatakbo rin sa kanyang tabi. Tahimik ang umaga, maliban sa mga tawanan at hiyawan ni Bantay at Tina. Pero sa gitna ng kasiyahan, biglang nawawala ang bola. Nasaan na ang bola mo, Bantay? Tanong ni Tina habang hinahanap ito sa mga halamanan. Mabilis na tumakbo si Bantay sa ilalim ng mesa sa tabi ng mga puno. Pero wala, parang bulang na wala. At doon nagsimula ang malaking palaisipan. May kumuha ba nito? Sino kaya? Dati, lagi lang nandyan ang bola. Isang araw ay hindi ito makita at parang may ibang nangyayari. Napatingin si Tina kay Bantay, pareho silang naguguluhan. Bakit biglang nawala ang bola? At sino kaya ang may kinalaman dito? Nalungkot si Bantay. Umupo siya sa gilid ng bakuran at pinapanood ang mga ibon na lumilipad. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang naglaho ang kanyang paboritong laruan. Napailing si Tina. Bantay, nasaan na kaya? Tumulo ang luha ni Tina dahil ramdam niya ang lungkot ng kanyang alaga. Pero isang hapon, habang malapit nang sumuko si Tina, biglang tahol ng tahol si Bantay. Tumakbo siya papunta sa likod ng bahay. Ano kayang nakita ni Bantay doon? Kumakabog ang dibdib ni Tina habang hinahabol niya ang kanyang alaga. Sa kanyang pagtahol, tumambad ang makulit na si Miming, ang kanilang pusa. Sabi ni Miming habang naglalakad na parang walang pakialam. Pero sandali, bakit parang napaka-relax ni Miming sa gitna ng kaguluhan? Ano kaya ang alam niya? Si Miming kaya ang may alam tungkol sa bola ni Bantay? Tanong ni Tina. Napalapit si Bantay kay Miming, tila kinikilala kung siya nga ba ang nagtatago ng bola. Biglang tumigil si Miming sa tabi ng isang lumang sako. Tahimik na sabi niya habang lumilingon kay Tina. Parang nagpapahiwatig na dapat nilang tingnan ang laman ng sako. Teka, nandyan kaya ang bola? Kinakabahan si Tina habang unti-unting inaangat ang sako. Hinihingal at kinakabahan si Bantay. Pati ikaw siguro, kinakabahan din? Dahil kapag nakita mo kung ano ang laman ng sako, magugulat ka. Pag-angat ni Tina ng sako, boom! Tanda ng bola ni Bantay. Hindi makapaniwala si Tina. Itinago pala ito ni Miming. Sabi ni Miming, tahimik lang pero tila proud sa kanyang ginawa. Tuwang-tuwa si Bantay at agad niyang kinuha ang bola gamit ang bibig. Tumatalon si Bantay sa saya at niyakap siya ni Tina. Minsan, ang mga bagay na nawawala ay hindi naman talaga nawawala. Minsan, tinatago lang, pero kung matyaga kang maghanap, mahahanap mo rin. Natutunan ni Tina at Bantay na maging mapanuri, huwag agad sumuko, at huwag basta-bastang magturo kung sino ang may kasalanan. So mga bata, natutunan natin ngayon na minsan, may mga bagay o tao na may tinatagong sikreto. Pero kung maghahanap ka ng maigi, matutuklasan mo rin ang katotohanan. Ano kaya ang susunod na sikreto na malalaman ni Bantay? Abangan sa susunod na kwento. Ngayon may tanong ako sa inyo. Kung nawala ang isang laruan mo, sino kaya sa bahay ang nagtago nito? I-comment nyo sa ibaba kung sino ang suspect nyo. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong kwentong pambata.
Salamat sa panonood! Pwede nyo ring panoorin ang iba pang kwento tungkol kay Bantay, si Miming at ang iba pang mga hayop. Siguradong matutuwa kayo.